Namimilipit ka ba sa sakit ng tiyan? Nako, baka ulcer na yan. Pero ilagay po muna natin sa tamang konteksto. Masasabi lamang na ulcer yan kung nakita o na-visualize yan ng inyong mga doktor sa pamamagitan ng pag-scope sa loob ng inyong mga gastrointestinal tract. Mayroon tayong dalawang klase ng ulcers. Yung gastric ulcer kung saan may namumuong parang sugat o gasgas sa loob ng tiyan at duodenal ulcer naman kung naaapektuhan ng isang bahagi ng small intestine. Isa sa mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng ulcer ang bakterya na tinatawag na H. pylori o Helicobacter pylori. Hindi pa malinaw kung paano na ipapasa ang bakteryang ito pero base sa mga pag-aaral, posible sa pamamagitan ng close contact kagaya ng pakikipaghalikan o di naman kaya sa pamamagitan ng pagkain at mga inuming kontaminado nito. Pwede rin pong magkaroon ng peptic ulcer or ulcer dahil sa matagalang pag-inom ng mga pain relievers. Kapag kasi nasobrahan, maaaring mairita ang lining ng gastrointestinal tract. Mas mataas din ang tsansa na magkaroon ng ulcer ang mga taong naninigarilyo. Pati na rin po ang mga madalas uminom ng alak dahil napapataas nito ang acidity ng tiyan. Delikado din sa ulcer ang mga taong stressed at yung mga mahihilig sa pagkain na maanghang, maaasim at matatabang pagkain. Ilan sa mga sintomas ng ulcer ang pagkakaroon ng sakit ng tiyan na sobra, lalo na sa gabi kapag hindi ka pa kumakain. Naririyan din ang pakiramdam na para kang bloated. Posible ring may ulcer ka kapag natitrigger ka sa matatabang pagkain. Kasama rin sa mga sintomas ang heartburn at yung pakiramdam na para kang nasusuka. Kung check ka sa lahat ng sintomas na nabanggit, naku po, magpatingin ka na sa doktor mo at sa pinagkakatiwalaan mong primary care physician. Alamin din kung kinakailangan mong uminom ng antacids or mga acid blockers para pansamantalang mawala ang sakit. Pero sabi nga, prevention is better than cure. Tiyaking malinis ang inyong mga kinakain at iniinom para makaiwas sa bakterya. Hinay-hinay rin po sa pag-inom ng mga pain relievers, pero kung talagang kinakailangan, siguraduhin may laman ang inyong mga tiyan. At para tagtagan pa ang kaalaman natin tungkol sa ulcer, makakasama natin live si Doc Dex Makalintal. Nandito siya! Si Doc Dex. Kala ko kakatakin. Nandito siya. Kakata na naman. Hi, Doc! Hello! Hindi na pa kayo nagkakwentuhan ni Mami. Mami, dami mong tanong about ulcer. Parang concern, ano? Kasi feeling ko isa ako sa mga kandidata doon eh. Bakit kasi sobrang coffee lover ako. So, ako talaga, umaga pa lang, ako yung isa sa mga tao, Mami Chiki, na hindi talaga ako nagbe-breakfast. Inuuna ko po yung kape. Yung alam mo yung unang lapat ng init sa tiyan, yun yung gusto ko. So, yun yung problem ko. Sobra akong magkape sa umaga nang walang laman ng tiyan. Is that, Doc, a bad thing? Well, it could be a bad thing. Lalo na kung hindi mo naman siya sasamahan na iba pang mga pagkain after. Kasi tandaan natin na pwedeng magasgas yung lining ng sikmura natin. At yun yung ulcer. Pero tandaan din natin na hindi porke sumasakit yung tiyan, ulcer na agad yan. Para ma-diagnose natin na ulcer yan, kinakailangan ma-scope ng doktor. Kasi yung ulcer, isipin nyo parang singaw. Diba nagkakaroon tayo ng singaw? At masasabi mo lang na may singaw ka kapag naramdaman mo at nakita mo. Singaw pala yun. So ganun din sa ulcers natin. So kapag nasilip yan, that's the only time na na-diagnose natin at masasabi natin na ulcer to. Endoscopy. Endoscopy. Ako, Doc, lumaki ako na ang understanding ko, ang paliwanag sa akin, magkaka-ulcer ka kapag hindi ka kumakain, lalo na kapag umaga, yung nalilipasan ng gutom ang tawag. Totoo ba yun? Isa din ito, no? Yung ulcer kasi, dahil nga nagagasgas yung lining ng sikmura natin, yung ating tiyan ay acidic in nature. So talaga acidic talaga siya. So kapag tumaas lalo yung acid natin, pwede lalong magasgas yun at yun yung pananakit na nararamdaman natin. So kaya kapag nagkakaroon ng mga ganyang sintomas, sumasakit yun siya, nagbo-bloat, ito yung tinatawag natin na ulcer-like dyspepsia. And until kapag makita ng doktor ninyo na scope na kayo ng gastroenterologist ninyo at sabihin na oy, may ulcer tayo dito, may gasgas ito, that's the time na sinasabi na ulcer na siya. Doktor ko lang. So sa kaso ni Maui, for example, di ba? Empty stomach, wala pang kinakain, sunod, diretso na sa kape, di ba? What if uminom muna siya ng probiotics? Yan, okay. Tapos magkape. Okay, that's a good question. No? Yung probiotics, nakakatulong siya kasi sa pagre-repair ng gut natin. And remember that our gut ay nandiyan din yung ating immune system at nandiyan din yung 70% of the immune system, ito yung tinatawag natin na gut microbiome. Yung microbiome, it's the combination of good and bad bacteria. At kapag mas marami kang good bacteria, mas nare-repair yung lining. So, teka, paliwan natin, saan ba nakukuha yung probiotics para na maintindihan ng viewers natin? Yung mga probiotics, meron talaga tayo dito sa tiyan natin na yan. Pero usually, ito in supplementation form. So, meron mga supplementation na dyan. Pero iba-iba kasi yan. Merong mga lactobacillus, bifidobacterium, mga ganyan, na kinakailangan i-reseta ng doktor ninyo sa inyo. Lalo na
ng mga nutrition doctors ninyo. Reseta talaga. Nire-reseta talaga. Kasi merong mga ginagawa yung probiotics sa loob ng tiyan at meron din ginagawa yung tiyan sa loob sa mga probiotics and meron silang interaction. Yan, kakalapag ko lang din galing sa Singapore noon. At yan yung pinag-usapan namin, yung mga gut microbiome na yan at ano yung ginagawa doon. So, maraming research pa ang kinakailangan para masabi natin what is the perfect probiotic para ma-prevent itong mga ganito at ma-treat itong mga ganito. So, the best thing to do is kapag kaganyan na nagkakaroon na ng mga ulcer like dyspepsia, bawasan natin yung mga pagkain na maanghang, maasim. Napangiti si Mami Chiki sa mga. Ayun pa naman ko niluluto, no? Maanghang, maasim, matatabang pagkain, no? Tapos kape, gatas, at saka yung mga soft drinks, no? So masasabi natin, Dok, bakit gatas? Bakit nga gatas? Yung gatas kasi, meron siyang dalawang sides. Meron siyang acidic side at saka basic side. So, since acidic na yung tiyan mo, okay nga, mababawasan mo ng konti yung basic, pero meron pa rin siyang acidic side. So, ang mangyayari, parang 2 minus 1 plus 1. So, 2 pa rin siya. Konting mat doon. Pero makikinig na tayo kay Doc. Kasi ang ganda nung pagkalarawan mo na yung parang singaw sa... Alam natin lahat yun yung singaw sa bibig. Yun din pala yun, kaya pala ang sakit. Kaya siya masakit. Mahapdi. So kapag meron kayong mga ulcer na talaga at kumain kayo ng mga maasim, maanghang, minsan mararamdaman masasakit yan. Magkakape ka, so yun yung mangyayari dyan. So home remedy natin for ulcer, yung mga, ibawasan mo lang yung mga pagkain ng mga ganyan. And then, Bawas. Moderation. Moderation, diba? Everything in moderation. Tapos mas kumain ka ng mas bland na diet. So para ma-coat natin yung ating Alright. Ayoko ah. Minsan lang naman eh. Minsan lang masaya. Maraming salamat, Doc Dex Magalinda. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.